ngayon, paano kung gawin ni... Eto na, dumako tayo sa impeachment ng impactitang Diablitang yan. Paano ngayon? Kung magdahilan to na naman, etong sila Cayetano, magdahilan to. Dito na naman sa impeachment. Na Lunes daw, baka Lunes hindi sila daw. mag-convene. Baka mag-ano daw sila, Lunes daw. mag-convene. Pero, meron siyang iniwan na hindi niya saklaw ang mga senador na maaaring kumontra sa putang inang impeachment ni Sara. Correct. Ngayon, syempre hindi natin maiaalis yan. Pero, sa akin naman, mananagot sila sa taong bayan. Dahil ito'y pananagutan na dapat malaman ang katotohanan. Litisin natin si Sara Duterte nang naaayon sa konsensya at naaayon sa konstitusyon. Paulit-ulit na nga lang tayo dyan, di ba? Kung wala talagang masamang ginawa, malinis ang malinis ang konsensya ni Sara, di ba? Ang dali naman ipagtanggol at ipaliwanag ang lahat kung wala kang ginawang kalokohan. Kaso, sampunta, world tour. Hindi nga sumasagot. Teka lang bilang mayaman kayong dalawa, kasi nasa angat kayo ng Pambuena di Pamilya de Lintican de Gracia. Pamilya banal. Pamilya banal. Anong masasabi nyo nga pala? Ito, maisingit ko lang. Yung sinasabi nilang glitz, naniniwala ba kayo doon na may glitz? 2 billion, 2 million, 2 billion. Sa akin naman, sa akin naman kasi bago yan na ipresenta sa hearing sa Kongreso, yan napag-aralan na. Yan ay kanila nang binusisi, inusisa, inaral maigi, bago yan ipakita. So ngayon, kung ano man yung sinasabi, ganun talaga. Gagawan ng alibay dahil, syempre... Pero posible ba yan? Mag-glitch ang bangko from 2 million to 2 billion? Ganito yan. Normal naman talaga na nagkakaroon ng glitch. Normal yan kahit saan. Pero hindi normal na hindi mo chinek, na hindi na-check, at hindi bonusisi ng mga AMLAC at ng taga-bangko yan. Ibig sabihin, na-check na nila yan bago pa yan ipasa. Yung glitch na yan, palusot na lang yan. Palusot yan. Tsaka pag nagdeposito ka sa bangko, automatiko, malalaman mo kung accurate o tama yung binigay sa'yo. Diba? Kaya nga meron sa cellphone natin, di ba? Nagme-message sa'yo. Nagme-message Tumatawag pa yan sa'yo. Tumatawag pa. Kapag ka merong kayo na hinala, ma'am, sir, sa Pasensya na inyo po. ba to? Malaking halaga, ganito. Nakatarantaduang hindi nila alam yan. My God. Ngayon, yan ang dinadahilan nila na mahina daw ang ebidensya ng AMLAC. Mahina daw ang ipipresenta ng mga prosecutor. Susundan ko yung sinabi niya na na tumatawag daw ang bangko. Baka nga baliktad baka nga si Sara Duterte tumatawag sa bangko hello? BPI? Ano? Anong bangko to? Ito ba yung bangko na pinasukan ni Sammy Uy? Pumasok na ba yung 10 milyon? Baka nga ganun sir, pumasok na ba yung pera? Galing kay kay China Bank. Nagngangalang Sammy Uy po. Pwede. Diba? Pwede hindi yung bangko tatawag na sa'yo si Sara na tumatawag sa bangko. Pwede ba, wag mo nang i-report to, bigyan kita, di ba? Pwede magsuhol na lang no? Ganun talagang kalakaran. Imposibleng hindi alam nila na merong pumapasok sa kanilang mga bank accounts. Ikaw, Nyolo, wala ka bang bangko? Wala akong bangko Puro ako cash. Wow. Cash. Credit cash. Puro utang. Kaya bihira lang ako makahawak ng cash Puro utang ako. Pag narinig ka ng mga ng mga DDS, sasabihin na naman nila, palibasa mayroong kang maleta kay Martin. Ano mga DDS? Sino ba may malita? Ayan na naman tayo mga DDS di ba? Teka nga, bakit ba nasisingit? Huwag na muna natin pag-usapan si Ninong. Pag-usapan natin itong mga potang inang nasa Senado. Ipahinga mo si Ninong. Ninong. Mabalik tayo kay kay Amy Marcos. Ay, putang. Matindi yun. Narinig niyo naman siguro yung sinabi niya sa kanyang live stream. Pinag-utos daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Grabe, no? 'Di ba? Ano masasabi mo kay Amy? Alam mo naman si Amy, sobra ang hindi mo na nga maintindihan kung saan nanggagaling to Galit, ngit-ngit, inggit. Ulitin natin, sabay-sabay. Galit, ngit-ngit, inggit. Once more. Galit, inggit, ngit-ngit.
Yan ang nararamdaman ni Amy Marcos. Dapat meron sa dulo ng ano get out para mas buhay. Isa pa. Oh. Sige. Sige. Galit, ngit, inggit. get. Ano ba? Wait lang, ulit ha. Paano ko kayo tuturuan sumayaw? Isa pa. Dali lang, sabihan muna natin. Amy Marcos. Amy Marcos. Ipa-record mo na to sa bansot mong direktor. Yung unano. Nakapag dinamitan mo ng kulay asul, parang gasolito. Ito na. Galit, inggit, ngit, get. Bakla. Sabi ko na bakla ka din. Di nahuli ko kayong dalawa. Mga bakla din pala itong mga animal na yun. Diba, mga kababayan ko? Alam mo, Amy, huwag mo i-deny na yung baba mo ang ginamit na barena kagabi. Aray? Planted lahat yan. Planted? Yung baba mo ang ginabarena sa GSIS. Huwag kami, Amy. Ang galing yung magpanggap. Pixie ka. Sabi nga The devil wears baba. Sabi nung anak ko, Daddy, si Pinocchio pag nagsisinungaling, humahaba yung ilong. Si Amy pag nagsisinungaling, humahaba baba. Ay, grabe naman kayo. Ad-home kayo. Pero parang awig niyo si Michael Jackson. Ano? Oo. Pero pag hindi yung fresh na Michael Jackson, yung thriller. Yung malapit na masawi si paring Michael noon. Buta natatakot yata si Amy na mawalan ng pangparetoke ng mukha. Tsaka mahirap magtiwala dyan, boss. Diba? Nakailang batak na kaya yun? Imagine niyo mga kaibigan, mga nanonood ngayon. Kung sarili niyang kapatid kaya mong ipagkalulo, yung ibang tao pa kaya? Ito yon, ulitin ko yung sabi mo. Ulitin mo nga. Sabi ni Nyulo, ikaw, Manang Amy, o Kininam, kung yung kapatid mo kaya mong ipagkanulo, taong bayan pa kaya? Tama! Diba? O Kininam manen, kunak manen. Ano ibig sabihin nun? Ano ba yung sabihin nun? Ay, sabihin. Ulit, Tagalogin ka Ano ba? ba? Sige. Tagalog ako eh. Tagalog, sorry. Tagalog ka ba? Bisaya? Ano? Neutral language ako eh. Wala kaming ganun eh. Ang boring ng probinsya Ulitin ako natin eh. Ulitin natin. Mindoro, ang boring. Ng kwenta. Ito. Ano sa Tagalog yan? Yung alin? Sinabi mo kanina. Nakalimutan ko. mo, garablog. Garablog. Ano ba yun? Hindi. Sinasabi ko, Manang Amy, alam mo, itong ginagawa mo, putang ina mo. Putang ina mo talaga. Narinig mo na ba? Parang pare-pares lang yata. Di ba? Ganun talaga Yun ba yun. talaga Di yun? ba? Yung ba talaga yun? Ikaw, Manang Amy, putang ina mo. Putang ina mo uli. Yun, ibig sabihin nun. Hindi ka ba nahihiya niyan? Ikaw ba yung natatakot lang ba na maubusan o mawalan ka ng pambatak mo sa mukha mo? Aray. Tanggapin mo na matanda ka na. Ang buhay natin sa mundo may hangganan lang yan. Tama. Matuto kang magkwenta. Tama. Gumamit ka ng calculator. Baka naman parang si Buday ka. Ultimo calculator, hindi mo alam gamitin. Di ba? Gamitin mo calculator mo. Ilang taong ka na ba ngayon? 78 ka na? 80. 80 na yata. Buti nakakalakad pa, no? Uy, meron namang ganun na. Si Chavit nga nakakalakad pa eh. Oo nga naman. 84 yata si Chavit. Si Manang Amy, 80. Matanda ka na. 80 ka na. Ilang taon na lang ba natitira sa buhay mo? Sa tingin mo, tatagal ka pa ng... tingnan mo naman si ewan ko sa iyo. Inampung ka lang yatang hayop ka eh. Biruin mo, lahat ng kapatid mo, bilugan mo ka, ikaw pahaba. Manang Amy, sorry dati love na love kita eh. Tinitiis na lang naming mga loyalista na yung itsura mo kakaiba. Tama. Tinitiis namin yun eh. Sabi namin, ba't si Manang Amy, iba mo ka? Hayaan na natin. Basta Marcos, okay na yan. Loyalista nga eh. Pero mga kababayan, bandang huli, napagtanto namin, putang ina, hindi lang pala mukha ang kakaiba. Nako. Pati ugali niya. Yan. Manang Amy, haba-baba mo, ginagamit pang-scoop ito. Bigyan natin ng oras si bago natin puntahan itong Direct Freddy. Direct, ano masasabi Ano masasabi mo kay Manang Amy? Well, bilang isang
kapatid, may kapatid din naman ako, hindi talaga katanggap-tanggap yung ganong ugali bilang kapatid, lalo't nasa ano kayo, politika o nasa isang mataas na posisyon. Oh. Isipin mo pwede mo namang kausapin yung kapatid mo, bakit titiisin mo ng taon? Hindi daw sila nag-uusap. Kung talagang may concern ka sa kapatid mo, hindi mo naiisipin kung sino pa yung humaharang o pumipigil para magkausap kayo. At malinawan mo kung ano yung katotohanan. Kitang-kita naman na ipinagpalit ni Amy Marcos yung kanyang kapatid dito sa mga putang inang mga Duterte na to para lang sa pampolitical na interest. Ayan. Yun. Sa bagay, may puto. Ikaw ba? Ano masasabi mo dyan kay Manang Amy? Alam mo, Amy Marcos, noong una pa lang, alam na namin di ba? Inaalis mo yung pagiging Marcos. Noong una pa lang, kasi yung mukha mo, ina-assemble mo, parang transformer Hindi, transform. Di ba? Kita mo, pinuputol mo to, hindi mawala. Yung ilong mo, ewan ko kung anong nangyari dyan. Uy, naayos na. Dati tabingi. Oo nga, yung ilong mo, parang may rally, nag-aaklas na yung ilong mo sa mukha mo Matanda na kasi. Unawain mo, Nyulo. 80 na si Manang Amy. Oo. Alam mo, Amy, sa lahat ng ginagawa mong ito, pagdudusa mo to, ang politika is politika, ang kadugo is kadugo. Hindi mo kailangan itanggi, itakwil, ipagkalulo ang kadugo mo because in the end of the day, katugo mo yan, kapatid mo yan, pamilya mo yan. Alam mo, nakikita ko kay Manang Amy, Nyulo. Malaki talaga yung galit at inggit nito kay First Lady. Kasi balita ko noon, talagang noon pa yan yung galit niya. Na para bang nadadamay na lang si Pangulo dahil nga dito kay First Lady. Lagi niya binibira si First Lady. Ayun. Ewan ko bakit kailangan na magdusa ang taong bayan sa galit mong personal sa isang tao na wala namang kinalaman yung taong bayan. Di ba? Tsaka pag pinapakailaman mo yung mag-asawa na yun Ewan ko ba? Tapos wag ka maging bitter kung naunahan ka ng kapatid mo na pagiging presidente. Dahil noon pa man, si Apo Lakay, wala nakikita sa'yo. Nakikita sa'yo ni Apo Lakay, tungkod ka lang Alam mo ba? Si Bongbong nakikitaan ni Apo Lakay na magiging presidente at natupad nga yun. Alam mo ba, Direk Freddy tsaka Nyulo? May may chismis ako sa inyo. Ano yan? Alam mo ba na nung panahon ng eleksyon noong 2022, gumagawa ng paraan talaga si Manang Amy na hindi makatakbo si Pangulo. Kapatid niya, hindi nyo alam ano. Hindi ko alam yan. Ngayon sa mga kababayan nating nanonood sa atin, ang etong 20,000 ho na nanonood na hindi po nagla-like ka, no? Mag-like kayo! Yung hindi po nag-share, ano? Ang hindi mag-like, magiging baba ni Amy. Sige, magiging kamukha ka mo. Magiging kamukha ni Amy Marcos. Yung ilong, bubutasan ng aspilin na lang, katulad ni Amy. Ito yan. Bakit ba? May pumapasok si Michael. Ay, malapit na yung Michael Jackson. Ay, panoorin natin yun sabay-sabay tayo. Ito. Tuloy ko yung chismis. Alam nyo ba na nung panahon, kung natatandaan ninyo, nung 2022, napa-issue yung DQ. Yung DQ, naalala yung DQ, disqualification. Labang kay Pangulong Bongbong. Alam nyo ba kung sino nagsampa nun? Sino? Sasagutin ko pa ba? Sino? Sasagutin ko pa ba? So si Amy? Si Manang Amy! Utang ina mo. Okay ba? So noon pa, talagang gigil na siya. Nako. Dahil bakit niya ginawa yon? Kasi nabanggit ni Nyulo Bakit niya ginawa yon? Kasi walang ibang po pwedeng pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos, kundi Marcos din. Siya lang yung contender nun. Kasi tayo, bilang Pilipino tayo po. Meron tayong ang family relation ng pamilya natin intact Generally intact po tayo. Pero sa ginagawa po ni Amy, kita nyo po, hindi po siya intact Latak siya ng Marcos. Pero kasi ako naniniwala sa mga magkakapatid kapag ka mga bata pa, makikita mo talaga yung mga nag-aaway, normal. Ewan ko sa pamilya kasi namin, yung mga matatanda, habang sila'y nagkakaedad, nagmamahalan. Tama. Nagbabanding ng nagbabanding. Sukdulan pa na yaan kung anong mga hidwaan ng kabataan. Wala na yun Hindi nila dinadala. Tama. Bakit ano ang katwiran ng mga matatanda sa amin? Kasi daw, kapag ganon, dapat habang paikli ng paikli ang natitirang araw mo sa mundo,
dapat nagiging banding mo yung buong pamilya mo. Correct. Dahil hindi na natin alam kung kailan na mawawala ka sa mundo. Correct. At ang maalala mo, at least nasulit mo yung banding mo sa pamilya mo. Kapatid, Tama. nanay, magulang, anak, ganon. Minsan yung asawa, hindi na nga eh. Oh. Di ba? Pero yung kapatid, nanay, anak, yun talaga, matindi. Di ba may kasabihan nga, blood is, Sticker than pero water. may kanta ako kay Ano? Aimee. Ano, kantay mo. Para kay Aimee. Para kay Aimee. Direct Freddy, palakpakan. Tubig at langis, pagsamahin mo'y di rin tatamis. Ang taik sa ilog ay lulutang-luta. Ayop ka. Di ba? Diba? Hindi talaga kahit anong gawin mo, di ba? Sige. Oh. Kalimutan na muna natin yan. Oh. Si Manang Aimee, tapos na Ah. tayo. Tapos na tayo kay Sarah, tapos na tayo kay Katano. Oh. Tapos na tayo kay Bato na nagtatago tong putang inanto. Oh. Di ba? Oh. Dito na tayo kay John Vic Remulla. John Vic. May tanong ako sa inyo. May tanong lang ako sa inyo. Pag-uusapan pala yan? Oo, hindi. Pag-usapan natin kasi napansin ko. Ako napansin ko. Ewan ko kung napansin nyo. Gigigil ako sa putang inang yan. Ay, kung napansin mo, di mauna ka na pala. Mauna ka na. Hindi, pipigilan ko pa. Pipigilan ko pa. So ngayon, eto nga John Vic Remulla ay pumunta nga diba, sa Senado. At nandoon nga, syempre, as usual, pa-interview, pa-pogi-pogi. Hindi naman natin may tatanggi. Pogi talaga eh. Oo, pogi, Diba? Kahit na pogi siya, di ko siya bet. Tall, dark, and handsome. Bigay na natin sa kanya yan. Bigay natin. Ibigay mo. Bigay na natin. Pero ang gusto kong bawiin ay yung pagiging DILG secretary niya. Tama. Kung ako ang magiging presidente, Oh, siguro bukas, napapanahon na. pinalitan ko na. Tama. Kung ako yung presidente, sipahin kita dyan lolo mo. Kasi, alam nyo, no? Biruin mo, nando doon, pumasok sa Senado. Nakita ko yung mga litrato. Oo, natatawa pa eh. Oo, para bang, alam mo yung... Ano, iba yung aura nung Iba yung aura. Diba? Parang mission complete. Hindi, nakuunawaan ko si Boss Mike kasi nga, if ever ikumpara mo yan sa ginawa ni Abalos at ni Torre kay Kibuloy, Oo. talagang hindi po eh. Wala po eh. Talagang diretso ang batas. Walang hindi pwedeng managot hanggat hindi ina-apply ni Bato, ay ni Abalos at ni Torre ang batas kay Kibuloy. Kahit saan, kahit sa ilalim ng lupa, kahit may heartbeat dyan, pupuntaan ni Torre. Ganun po yung DILG noon at ng natin ng kagalang-galang na Torre. Shoutout mo naman. Shoutout mo si Jen Torre. Jen Torre, shout out, and Pero Abalos. ito may chismis ako sa inyo, ha? Oh, Chismis lang naman. Na para bang, di ba nagkaroon ng biglang tampuhan. Oh. Di ba si General Torre, 4-star general. Oh. At siya yung PNP chief noon. Mm. Kung naalala nyo, ha? Oo, Naalala ko lang sa inyo. naalala ko. Di ba? Bigla nga nawala si General Torre nagpahinga, nagbakasyon. At bumalik, naging general manager ng MMDA. At talaga naman, may resulta ang ginagawa. Napakaganda. Ang ganda ng 136. Oo. Try mo ang ganda ng 136 ng MMDA. Eh, maayos ngayon Talaga wala tayo narinig ng mga kotong-kotong, mga ganun-ganun, ng mga Paano ang mga camera na Diba? susum mo? Kahit yung butas ng pimples na lumang-luma, nakikita. Diba? Ngayon, eto yan. What if? Oh. What if? Ano kaya mararamdaman ni John Vic kung si General Torre ang biglang pumalit sa kanya? Yun nga no? Yun nga no? Kayo mga kababayan, yung mga nanonood. Mga nanonood dyan. Comment nyo. Comment nyo nga ho. What if lang ho, what if? Kung si General Torre biglang maipalit. Nako. Parang parang nabawian bigla si John Vic, Oo. Ay, pero mo, nagtampuhan kayo, pinili ka ng Pangulo. Oo, tapos Hindi ka nagdi-deliver ng trabaho. kahihiyan lang, Alam mo kasi, ito po bukod dyan kay Bato, ang dami po Mm. Atong ang
Ang dami na nawawala na hindi pa nahuhuli. Ito. Lalo na yan si Yari Roque na sumusubo ng ethics na baliko. Ito yan sinasabi mo. Kaya nga, ito nga sinabi nga ni kinastigo ni dating senador Antonio Trillanes, etong si John Vic Remulla, nag-post. Alam nyo kung ano pinost? Ano? Sabi, hindi ginagawa yung ang trabaho ni John Vic Remulla. Yung lahat ng pugante, wala pang nahuhuli kahit isa. Correct. Sa tagal-tagal ni John Vic dyan, sa kanyang tungkulin bilang DILG Secretary, ni isang pugante, wala pang nahuhuli. Nadagdagan pa ngayon. Oo, etong Puro kahihiyan pa. Oo. Grabe, no?
Davao.